Welcome back dito sa channel natin. Isang maulan na araw. Andito tayo ngayon sa Mall of Asia. Tingnan natin ang latest na development dito. Ito na pala ngayon ang lawak ng reclamation project na ginagawa dito sa seaside ng Mall of Asia. Marami pa rin ang tao dito sa MOA kahit na maulan. Grabe, sobrang lawak na pala ng itinabak na lupa at buhangin dito. Dito sa dulo, patuloy pa rin ang pagtatambak ng mga barko. Ayan, makikita naman natin yung boundary ng dalawang reclamation project. May water channel dyan sa gitna. At dito rin sa may shoreline, magkakaroon din yan ng water channel. Pero matagal pa bago matapos ang proyektong ito. 350 hectares pa ang buong lawak niyan kapag natapos na. Doon naman sa kabila sa Pasay Harbor City, napakalawak na, mukhang malapit na yung matapos. Andito pala tayo ngayon sa South Sky Garden. Napansin ko madulas pala dito sa Sky Garden kapag maulan. So dalawang klase kasi na ginamit nila dito sa Sky Garden. Yung ganito hindi madulas, pero yung isa madulas kapag nilalakaran. Mabuti na lang at hindi sasagad yung reclamation project na tinatayo dito, at kahit papaano magkakaroon pa rin ng ocean view. Naging stagnant na rin yung tubig dito at nangitim na nga. Meron pa mga vertical na LED screen dito sa hagdanan, paakyat dun sa Sky Park. Sa kabila naman tayo sa North Sky Garden.
Mas gusto ko talaga dito sa North Sky Garden, mas maganda ang layout at design. Ayan guys, itong parang wood planks, yan ang madulas kasi naiipon yung tubig. May bago na namang cafe na tinatayo dito. Hindi pa pala tapos itong slide na inilagay nila dito sa may hagdanan. Sa may arko din may ginawa din sila dito na hindi pa rin tapos hanggang sa ngayon. Kung napanood nyo yung last update natin, ito yung bagong atraksyon, may parang mist dyan na may mga pailaw. Kaso sa ngayon hindi siya binuksan kasi nga tag-ulan na. Yung giant inflatable pala dito ay tinanggal na. Anyway, pwede namang ibalik yan. Siguro tinanggalan muna ng hangin dahil nga sobrang lakas na ng ulan. May artificial pond din dito. Ito yung madulas kapag dinadaanan, kaya kailangan nilang tanggalan ng tubig. Blockbuster sa dami ng tao ang time zone dito sa 3rd floor. Maliit lang yung time zone dito, meron pang isang mas malawak na time zone doon sa baba. Ang ganda talaga nitong special roofing system na ginamit ng Mall of Asia. Kahit na makulimlim yung panahon, maliwanag pa rin dito sa loob ng mall. Eto na nga at unti-unti na nagbubukas ang mga bagong stores at mga restaurant dito sa 3rd floor. Hindi na pala tayo aakyat dun sa Sky Park dahil sobrang lawak niyan. Halos fully occupied na pala dito sa 2nd floor. Ang dami ng mga bagong bukas na stores at mga restaurant. Sa ground floor naman ang mga indoor garden.
Meron ding mga puno dito sa indoor garden. Dito naman sa seaside area, magbubukas na rin ang iba pa mga restaurant. Eto na nga, may mga bago ng cafe. Dito sa kabila, mas mataas na yung tinambak na lupa at buhangin. Ayan ang magiging expansion ng Mall of Asia. Ganon din dito sa ground floor, halos fully occupied na rin. Ito na ngayon ang mas pinaganda na entertainment hall. Dito na sa baba ang appliance center at our home. Wow, mas pinaganda na pala dito. Papasok tayo dito sa main mall. Ibang-iba na nga ang itsura ng Mall of Asia sa ngayon. Naalala nyo ba dati dito yung skating rink na ngayon ay nandoon na sa second floor. Lagi pang crowded dito at iba't iba ang ganap. Ang Mall of Asia pa rin talaga ang dinadayo at pinaka-crowded na mall dito sa ating bansa. Puro malalaking international stores na lang ang natira dito. Ang mga local stores halos di na makita. Ito naman ang MOA 360 LED. Ito na pala ang bagong uso ngayon, ang hypergram. Para siya mga fan na nagpo-project ng mga images. Anong masasabi nyo sa iba't ibang mga developments dito sa Mall of Asia? Mag-comment lamang dun sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutan na i-share ang video ito at mag-subscribe para sa daily updates. Thank you for watching.